Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakampeng, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. About po ito sa paglilinaw ni Trillanes ho mga ka-action regarding sa issue na siya daw ay may back channel ho mga ka-action. At ang pagtatanggol niya kay Attorney Leni Robredo at kay Mr. President Bongbong Marcos ho mga ka-action. So, eto mga ka-action, pakinggan muna natin ang pahayag ni Antonio Trillanes, ni dating Senador Trillanes ho mga ka-action, bago po ako magbigay ng aking opinion, dahil dito may napanood po ako kay Rocky na kung saan may pag-amin din po ito si Rocky ho mga ka-action. So ito po, bago po tayo magtuloy-tuloy. Wala di ba? Hawak nila yung Malacanang, hawak nila yung DFA records, wala. It's all a lie, ganun si Mr. Duterte. O, ngayon, di ba, even itong kay President Marcos, sasabihin niyan, ano daw, may video daw na nag-snort. Tapos, siya pala yung bangag, kasi siya yung gumagamit ng, yung fentanyl na pinakamalakas na droga sa buong mundo. By his own admission. Kaya kita mo yung niya minsan, anyway, na-relieve tayo, pero alam nyo, nakita nyo yung pattern, di ba? Siya yung drug lord, pero ako sa kanya si Senator De Lima, na drug queen daw. Siya yung may ill-gotten wealth, siya yung may bank accounts na tago, pero ako daw yung merong bank accounts. So, umami na yan. Ito kay Senator De Lima, na-acquit na siya, na-dismiss yung mga kaso. Umaga, maliwanag. Tapos, ito ngayon, ako sinabihan na may back channel, na binenta ko raw. Ganito, no? Ang ebidensya nila, dahil nag-back channel ako. In-explain ko, yung pagbaback channel, hindi po yan illegal. Yan po ay isang foreign policy tool na ginagamit para to resolve yung mga tensions. So, ngayon, sinabi na hindi ko daw nasagot si Enrile, therefore binenta ko na. Parang ang laki naman ng nilutang nyo, hindi nyo nga alam eh. Hindi ko pwede ilabas yun kasi ang back channel negotiations, ano po yan? Confidential yan, classified yan, foreign affairs, tsaka national security implication, hindi pwede. Ngayon, tignan nyo na lang yung resulta. Di ba? Nawala yung mga barko doon sa Scarborough, may gisisyon niya. Tapos, nag-file tayo ng arbitration case si President Aquino nung hindi umalis yung tatlo. So, yun na lang tignan yung resulta. Okay, na yan na hindi. Ngayon siya, pala ngayon ang lumabas na merong secret deal na China mismo ang nag-admit. Di ba? Kasi kung ako yung merong secret deal, kung China, teka, meron na kaming binenta na yan ni Trillanes tsaka ni Pinoy. Kami na yan. Ba't walang ganun sinasabi? Kaibigan nila 6 years yung China nung panahon ni Duterte na pwedeng sabihin nila, ano bang secret? Ilaglag ka na, sakali. Wala di ba? Hawak nila yung Malacanang, hawak nila yung DFA records. Wala. It's all a lie, ganun si Mr. Duterte. O, ngayon, di ba, even itong kay President Marcos, sasabihin niyan, may video daw na nag-snort. Tapos, siya pala yung bangag, kasi siya yung gumagamit ng, yung fentanyl na pinakamalakas na droga sa buong mundo. By his own admission. Kaya kita mo yung niya minsan, lutang na lutang, O, isa pa pala yan. Sinasabi nila si Vice President Leni Robredo daw yung lutang. Ito si Duterte yung lutang. Makikita nyo, talagang bangag. Anyway, ganun siya. That's how he misdirects yung mga niya. Kasi magaling siya mag-communicate sa tao with conviction. Pag sinabi niyang ganito, marami nga naman naniniwala. Pero ang kagandahan nito, things are changing.
maraming namumulat, nakikita na nila na ito pala si Duterte talaga ang kontrabida sa buhay ng So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na po natin ang paglilinaw ni Antonio Trillanes at pagtatanggol niya kay Mr. President at kay Attorney Leni Robredo. Okay, o, unahin natin doon sa bangag na si Duterte pala itong bangag, hindi si Mr. President Bongbong Marcos, kasi mas matindi ang ginagamit na pintanil kaysa paratang niya dito kay Mr. President na wala naman siyang prueba na ipakita ito si dating Pangulong Duterte. Alam naman natin kung gaano binanatan ito si Mr. President Bongbong Marcos ni dating Pangulong Duterte sa mga nagdaang mga rally ho, mga ka-aksyon, kung ano-ano ang mga paratang, pero hindi ho tayo naniniwala hanggat wala po tayong nakikitang ebidensya na kanilang ipinapakita, kasi sila puro lang naman paratang, wala naman mga evidence. Mas maganda ho sana kung may datos tayo na nakikita na magmula sa kanila para paniwalaan natin at paniwalaan ng taong bayan ang binabato nila dito kay Mr. President Bongbong Marcos. So regarding naman dito kay Attorney Leni Robredo, anyway, hindi lang si Duterte ang may sabi nito na lutang daw ito si Attorney Leni Robredo nung siya nga ay Vice President pa, at hanggang ngayon tinatawag, at lalong-lalo na nung kasagsagan ng campaign nung 2022. So marami po ang nagsabi na lutang, etc., pero never po yung pinatulan at tinawanan lang po ni Attorney Leni Robredo, kasi alam niya naman sa sarili niya na minsan may ano naman din, kasi lahat naman ng tao nagkakamali kung magsalita. Ay kahit nga po ako nagkakamali na kahit hindi pa ako abogado, no? Pero sa totoo lang, si Attorney Leni Robredo hindi yan magiging abogado kung yan ay walang alam. Ibig sabihin, nag-abogado siya at naipasa niya ang bar exam, ibig sabihin, matalino po siya at ginagamit niya sa tama at ginagamit niya sa mga mahahalagang bagay ang kanyang talino. Hindi niya pinapatulan itong mga trolls, kasi kung patulan niya, wala nang pagkakaiba sila. Kaya yun yung pumapasok sa isipan ni Attorney Leni Robredo, yung masyado siyang malawak mag-unawa sa mga bagay-bagay dahil siya dati ay isang politiko. Okay, so pagdating naman dito sa inaano na back channel, so malinaw naman ang sinabi ni ni dating Senador Antonio Trillanes ho, mga ka-aksyon, na yun na, hindi naman daw sila ang nagbinta, at si Duterte din pala ay may isang secret deal. Okay, so naging legal naman daw ang ano ni Trillanes, hindi naman daw illegal kundi legal. Okay, unlike dito kay Duterte sa secret deal. At yun nga po mga ka-action, sa isang video may napanood po ako kay Attorney Claire Castro na kung saan may pag-amin ito si Harry Roque. Okay, at sinasabi pa ni Harry Roque na parang mali pa ng Pilipinas ang nangyayari sa West Philippine Sea. So parang hindi lang parang kinakampihan talaga ni Roque ang ginagawa ng China. Kasi pinapalabas ni Roque, mga ka-action, na para tayo pa ang nagpo-provoke para magiging aggressive ang China sa West Philippine Sea. Kasi nga daw, ito nga daw na secret deal na ito, ang sabi ni Roque, parang may agreement nga ho ang China at saka si Digong. In-explain po ito ni Attorney Claire at doon ko po ito pinapanood. Okay, ang sabi kasi ni Roque, kaya nagiging aggressive itong mga China dyan sa West Philippine Sea, kasi nga po kung ang usapan daw mga pagkain lang ang ihahatid sa nasabing Sierra Madre, yung BRP dyan, Sierra Madre ho, mga kaso, yung barko. Mga pagkain pwede daw. Wag daw magdala ng mga material na kung saan siguro i-refer sa mga bulok-bulok na part ng barko. Bawal daw yun. Tayo patuloy ang pinagbabawalan. Ayon sa mga China, kasi yun daw ang napag-usapan. Ayon din kay Roque, kaya nagiging aggressive ang China kasi lumalabag ang Pilipinas daw sa kasunduan. Imbes na pagkain lang ang dadalhin doon sa BRP Sierra Madre, pati materialis daw, may dala-dala. Kaya
nagagalit siguro ang mga Coast Guard dyan, kaya nagkakaroon ng banggaan, water cannon, etc. No? Mga ka-action. So, itong masaklap, teritoryo natin yan. At natural lamang yan na ipaayos nga ang nasabing BRP Sierra Madre na barko natin dyan, kasi nga kawawa naman ang ating mga sundalo na nakapang-deploy dyan na nagbabantay, di ba? So, ibig sabihin, tayo na tuloy ang kinukontrol ng mga chikwa na ito. Dahil nga po sa isang kasunduan. Si Rocky po ang may pag-amin yan, ha? Ngayon, sino ang lumalabas? Dapat sana nalaman ng taong bayan yan. Di ba, mga ka-action, mga kakampeng? Hindi ba parang naging secret deal nga ho? Di ba? Tapos, ang malupit nito, pinapalabas ni Rocky, tayo daw ang nagpo-provoke para magiging aggressive ang mga Coast Guard dyan sa West Philippine Sea ng China ho, mga ka-action. Tayo pa ang nagpo-provoke para maging aggressive ang mga Chikwa. Diba? Kung hindi ba naman ito sariling atin, pero tayo patuloy ang lumalabas na nagpo-provoke para maging aggressive ho sila. Diba? Tingnan nyo tong ni Rocky, mga analysis. Diba? Kung tutuusin nga ho, alam niyo, balikan natin ang Taiwan. Napakaliit ng Taiwan. Pero kaya nilang itaboy ang mga pumapasok doon sa kanilang teritoryo. Di ba? Yung napanood natin, na nalunod ang Coast Guard ng China na hinabol ng mga taga-Taiwan. Alam niyo kasi mga ka-action, kulang lang ng move yan eh. Di ba? Kulang lang yan ng move. Yung ating mga Coast Guard dyan, di ba? Bilang isang Coast Guard, bilang ako halimbawa isang taga-bantay dyan sa West Philippine Sea, bilang isang Coast Guard, ano ba ang gagawin ko kapag may pumapasok sa binabantayan ko? Siyempre sisitahin ko, kung hindi magkaroon nga ho ng alitan. Hindi yung tatawag pa ng mga ganun-ganun signal pa kung anong pwedeng gawin. Gawin nyo, bilang isa kayo ay bantay dyan, gawin nyo ang nararapat at gawin nyo ang inyong trabaho. Kasi kung makitaan kayo ng mga China na mga Coast Guard na yan na kayo ay nagre-react, hindi na ho nila yung gagawin. Kaya lang po, patuloy sila na nambabalahura dyan, na nambababoy dyan, kasi hindi naman pumapalag ang ating mga Coast Guard dyan. Diba? Pero kung yung ginawa ng Taiwan, gawin ng mga Coast Guard natin, magagawa yan mga ka-action, matatapang ang mga Coast Guard natin dyan eh. Diba? Magagawa yan. Kung ang Taiwan nga nagagawa, tayo pa kaya ng mga Pilipino na kahit diba? Kulang lang po yan ng move. Pero kung mag-react ang ating mga Coast Guard dyan, maniwala kayo sa hindi, magkakaroon yan ng takot yung mga Chikwa na yan. Diba? At doon sa mga secret deal, kung totoo man ito, at siyempre si Rocky na rin ang may pag-amin, dapat ang managot niyan si Digong, kasi siguro parang hindi yan nalaman ng sambayan ng Pilipino, mga ka-action, mga kakamping, di ba? Dapat lang na siya magpaliwanag dyan. Excuse me po. So, sa inyo mga ka-action, mga kakamping, papayag ba kayo na ganyan na lang, na tayo patuloy ang pinagbabawalan na magdala ng mga materyales para ayusin ang BRP Sierra Madre na barko natin, na kung saan tinutuluyan o kinakampuhan ng ating mga sundalo na nagbabantay doon? Di ba? Papayag ba kayo na ganun-ganun na lang na pinapalabas ni Rocky na tayo pa ang nagpo-provoke para maging aggressive ang China? Wala tayong pakialam. Kung para sa akin, wala akong pakialam kung ganyan ang mga na may mga secret deals. Basta ang masusunod ngayon, kung anong gusto ng administrasyon ngayon, yun ang gagawin. Kung ako halimbawa ang presidente ngayon, halimbawa, wala akong pakialam kung ano ang naging deal dyan, dahil hindi man siguro na isa publiko yan kasi secret deal nga. So ang mananagot dyan, ang magpaliwanag dyan, hindi si Duterte. Ako ang administrasyon ngayon, ako ang masunod kung anong pwede kong gawin dyan sa West Philippine Sea. Diba mga ka-action, mga kakamping? Kasi iba ng administrasyon Ako ng administrasyon, hindi na si Digong. Halimbawa lang po ito, ha? Diba? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, yung share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.